journey. Let's begin with our names. And the name has a meaning, and you live by the meaning of it. What's the name of John and its meaning? God is gracious. Meaning, God is full of blessing. God is full of love. God is merciful. God is gracious. And the greatest gift that can give to us is Jesus our Lord. And John the Baptist lived that name. He points the way to Jesus and he lived his life in consecration, being faithful to Jesus. His life, his name is not just name, but also a life testimony. God is gracious. Kung ano man po ang pangalan ninyo, iba-iba man po yan. Nakakapagod po ngayon kasi ngayon na iba ang meaning ng mga pangalan. No? May tatlong tao na medyo ang ganda-ganda ng meaning, pero dahil sa ating mga invention, creativity, nagbago at minsan kapag pangalan natin ay hiya tayo. Tatlo po yan sa ating refleksyon. May tatlong pangalan na ayaw natin tanggapin na dahil nagbago ang meaning. Ang una po, yung Marites. Kapag pangalan ng Marites, tatawag na yan. Kasi po nabago ang meaning. Di po ba? Kung Marites ang pangalan mo dahil nabago ang meaning at negative, no? Ang pangalan mo sa inyo na Marites, sabi mo lang, Tessa. Tess, okay, Marie. Pero hindi sabihin, ang pangalan mo, Marites. Hindi mo sabihin mo kasi nabago na ang meaning. Pero hindi ba talaga ang meaning ng Marites? Pangalawa, Sharon. Ang mga pagkayo ng party, ng bisita, ng birthday, ng party, ang mga Sharon na nandito. Sharon! Ano ba ang Sharon? Wala mong Sharon. Ano ba Sharon? Balutin mo ang mahal, tapos dapat pa siya nagabot ng mga pagkain, buto ng lechon, yung Milo, yung kape, dahil pakis ng bahay, pero lalagin ng bahay. Okay lang naman po yan, di ba? Dahil pakis kayo ng bahay, pwede yung iuwi ang bahay. So, nung masyaran na yun, so, ano ba naman mo? Kung Sharon na, hindi ba ang pangalan ko, Sharon. Kasi naiba ang meaning ng Sharon. Sila yung mga dakilang damputin, dakilang take-out-break home na walang paalam. Okay, sana may paalam eh. Pero yung mga iba walang paalam, dapat ito na silang party, may Sharon na. Ito na nakakalusuot. Kaya, ang kapatid mo, kung minsan ito naman po yan eh, hindi pa pinahatag sa mesa yung mga pagkain, meron ka ng take-out-break home. Kaya yung pangalan siya, that's kind of element flower, beautiful, tapos ito ba kayo rin? Tapos pangalan din na nag-ibang meaning, ang ganda rin, Brenda. Brenda. Kapag ang pangalan ni Brenda, di ba hindi kayo? Dahil very negative, binabago natin yung mga pamilya, yung mga pangalan natin. Which eventually, pinag-isipan niya ng ating mga magulang. May meaning yan. And the very point that we have to bring with us always, the name that is marked in our identity, we are all Christian. Whether sa baptismal nito, meron kayong pangalan na Christian, nakasulat doon to our child Christian, Christian Joy, or Christian in short, or I am. But all of us here, being baptized, our name is Christian. Because we bear the name of Christ. Am I right? Wala namang palit ng binyagan, no? Alam po ba hindi mo nabibigyan dito? Because tayo po hindi nyo alam na kayo ay nabinyagan. Pero since our beautiful practice Catholics,
from the start, hindi pa lang tayo, though hindi pa natin alam, we're already Christianized, baptized. And that's our name. We have an indelible mark, indelible name of being a Christian. Ang Christian po, brothers and sisters, hindi na po mga ng Christian. Kaya mga iglesia ng Christian. Kaya mga iba pang sekta. Christian sila. No. Ang original na Christian, kayo tayo. Because we were baptized, we were married, and we were welcomed by Jesus Christ, our Lord, in His church. Kaya kapag sinasabi ng mga ibang sekta, hindi ka Christian, fake Christian. That's our name. We are Christian Catholic. We are Christian Catholic. And Catholic means universal. Hindi ka lang Katoliko dito, sa lugar dito sa Arlinig, Guadalupe, kahit saan ka magpunta, kahit anong bansa, kahit anong planeta, kahit kung ka pa sa mundo, sukit yan. Ang Catholic po, meaning universal. You are universal in this universe, Mr. Universe, Christian. Dala-dala ninyo ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. So be proud that you are Catholic Christian. Huwag natin kahiya. At the same time, it's a challenge for us to live with our name. As what pointed out here in the Gospel, John's the gracious God is. And also Christian, we bear the mark of Christ. Brothers and sisters, your name, ano man po yan, Martes, Brenda, Sharon, ano mga pangalan? First and foremost, our name, Christian. We have to bear the name Christ. And we bring the name Christ. We share Christ. Jesus Christ, our Lord, to everyone. Ito po yung challenge for this time of our joy. Assignment po, to make our Christmas more meaningful, more profound, a very different Christmas. Oo, ano kung naghanda kayo ng mga positives, kung yung mga wishes na dyan natin mo. Pero wala na akong kasitiban, saya, kasi authentic na regalo na mabibigay sa ating pamilya, sa ating mga kawan-kawan, sa ating mga pamilya. Jesus Christ. Ibigay ko siya, share ko siya sa ating mga kawan. Kung meron po kayong kaibigan, ang pamilya na may sakit ng loob kayo, may sama ng loob kayo sa kanya, may galit kayo sa kanya, it is about time, brothers and sisters, to forgive and teach. Forgive. Which, sino po ba ang hindi nagkakasal? Sino po ba ang hindi nagkakamali? Maaaring madami siyang kasalanan ng mga sa atin. Kasi ang puso ko ba ito? Ang puso ko yung tulong galo, hindi kailanman ang kung dito po sa mga kabataan, for the past month, magtigas ang uling mo, kayo nakikinig sa inyong mga magulang. Ang ibibigay nila sa mga magulang dito ay puro sama ng loob. At ito, mga anak si mama sa papa dahil lagi na lang sama ng loob at galing ibibigay sa inyong mga binigyanan. It's about time. The best gift that you can give to your mama and papa. Love. Sabihin mo kay mama, Papa, I love you in the spirit. Ang pamilya ngayon, magkakabago ko. Pangingin. Dahil ang aking magulang, ang daming kanilang pakal, ang goal ay para sa akin. At sa mga magulang naman dito, mga nanay at tatay, huwag mo naman din po kayong maging
mapapandog o maging diktador sa inyong mga anak at sa inyong pamilya. Please, pakinig. At please, take time with your family. With your family. The best Christmas gift, the best being Christian, is being kind. And also, best gift is relationship. Relationship. Kaya hindi po ang anak na napapahuway sa inyo. Dahil tayo tayo sa inyo. Lagi na kayong trabaho. Lagi kayong galit. Lagi kayong malayong loob. Mas may time kayo sa inyong mga manok, sa inyong mga aso, sa inyong mga pagkada, sa inyong mga ako, sa inyong pamilya. This time, make boundaries. Our brothers and sisters, be around us, be the family, even in those questions. Ang sarap, kapag kasama mo, umalis mo. Kapag kausap, kapag hawak-hawak mo, kapag nakikita mo face-to-face, hindi lang sa video call, messenger, o sa mga digital platform, nakikita ang halos. Ang sa-isip mo, you will be touched. Joy is in you. Kapag tapos, kasama ang iyong mahal. And that is a true joy. Ang mga Christmas decors, gaano nila maganda, the best of all, pero lilipas yan, pupupas yan. After Christmas, isasayan na tao. But, bonding, relationship, friendship, will always be our joy. Family.